Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Anuman ang gampanin at hakbangin, kailangan dito ang tamang pag-usad. Pag-usad na pasulong ng walang pag-alinlangan. Ito ang ARYA, magsasagawa ng mga pagbusisi sa mga kaganapan at sa mga nagdudumilat na katotohanan. ARYA, ito ang titirada sa mga mapagbuong pagbatikos at magsasagawa ng konkretong paalala sa mga abusadong nasa poder ng kapangyarihan. ARYA, nakapaloob ang mga pangunahing isyu at usapin sa larangan ng politika, kababalaghan at mga kakaibang pangyayari. ARYA, kaakibat pa rin ang mga balita sa showbiz at sa mga tinatawag na pagbati. ARYA, at ngayon, narito na ang pag-ARYA mula sa panulat hanggang dito sa plataforma sa social media, si Erwin Corpus. Yan eh. Kaarya, mabilis ang panahon. Aba. Ilang araw na lang. Ha? Ilang araw na lang matatapos ng Abril at ilang araw lang election na. Kaya mag-aaryahan na ng aryahan ngayon ang mga kampanyahan ng iba't ibang mga politiko. I like it, I love it, I want some more of it. Talagang ganyan. Habang papalapit ang eleksyon para sa May 9, 2022, presidential election, siguradong pukpukan na, ha? Git-gitan na yan sa pangangampanya ang mga politiko natin, ha? Kani-kanyang sistema yan kung paano nila paniniwalain ang ating mga botante para sa kanilang mga ikinakampanya o kanilang adikain kung sila man ay certain maupo sa hinahangad nilang mga posisyon. I like it, I love it, I want some more of it. Kaya, mga kaarya, lahat ng mga botante dapat maging matalino sa pagpili. Pag may inabot, tanggapin. Dahil pagdating sa balota, di naman ninyo katabi yung mga politikong yan. Sarili lang naman ninyo. Isulat ninyo kung kung sino yung gusto ninyong iboto. Ako'y minsan natatawan lang mga kaarya dahil nanggagalaiti ang iba't ibang partido pagka yung mga patrotsadahan lang namimigay ng pera. Samantalang lahat sila namamahagi ng pera. Ito na lang yan mga kaarya. Pagka nagkaroon ng campaign rally sa isang lugar, may mga banda, may mga dancer, lahat yan
binabayaran. Eh, siyempre, kayo, na mga residente sa lugar na yan, eh, inabala ang inyong oras, inabala ang inyong pakikinig, ha? Eh, dapat lang din, bayaran din yung oras ninyo. Di ba? Alangan ba naman yung artistang kumanta lang ang ang babayaran nila? Ibig bang sabihin kayo gagawin lang taga-tanga? Wala man lang pakinabang? Ang maganda riyan, pangkaarya, ha? Konsensya daw. Konsensya na lang ninyo pagka tinanggap ninyo, ipinagbibili ninyo ang boto. Ang para sa naman sa akin, ha? Tanggapin ninyo kung anong inabot sa inyo. Dahil pagdating sa polling precinct, wala naman nakakakita, wala naman nakatabi sa inyo. O isulat ninyo kung sino yung gusto ninyong iboto. Ha? Di at least, ha? Kahit pa paano, napakilmangan mo sila, binigyan ka ng kaunting pera, pero, pagdating sa balota, yung sarili mong kagustuhan, ang isulat mo. Kahit na, ganito yan, mga karya, mga voters, kahit na may grupo pa na inililista ang pangalan ninyo, kinukuha ang inyong voting number, kung ano naman yan, tapos pipirma kayo, pirmahan ninyo. Pero, pagdating sa polling precinct, pagdating na susulat na kayo sa balota, isulat ninyo kung ano ang inaakala ninyong karapat-dapat na maupo sa pagiging mga politiko. Kasi nga, biruin ninyo, pangkarya, pag sila'y nangangampanya sa iba't ibang lugar, yung mga gagamitin service, ha? Yan, binibigyan nila ng pera yan, ha? Alangan naman libre yan, alangan naman si Pedro na hindi kandidato, ginamit yung sasakyan niya, alangan ba naman pati yung panggasolina sarili pa niyang bulsa. Tapos, yung mga t-shirt niyan, yung may mga tatak ng mga kandidato, at least, kumita yung t-shirt printing, yung pinagbilhan ng damit, textile seller, at least kumita, siyempre, kayo naman mga nakinig, kayo naman mga nakaupo, tumingala, halos lumuwa ang inyong mga mata sa pakikinig sa kanilang mga talumpati. Alangan ba namang libre laang yon? Dapat lang din, bigyan kayo ng pambulsa. Para naman sa ganon, hindi na sayang yung oras ninyo. Hindi ba? Para sa akin, hindi pagbebenta ng boto yon. Ibig ba sabihin, yung mga TV stations lang pwede nga bayaran ng mga kandidato? Kasi sa TV, mga kaarya, sa TV, milyones ang ibinabayad ng mga politiko. Tapos iaabot sa mga nanood, sa mga tumingala sa mga pagtatalumpati ng mga kandidato, nabigyan lang ng tig-500, pinupuna, kinukundi na ng mga kalabang politiko. Samantalang lahat ng mga politikong yan, lahat ng mga politiko magmula kay Presidente Rodrigo Duterte, pagka nagsagawa ng kampanya, siyempre, lahat bayad yan. Huwag magmalinis-malinisan ang ating mga
personalidad. Lahat yan, binabayaran nila. Ha? Tapos, yung iaabot sa mga nagsi-attend sa campaign rally na inabutan na lang tig 500 nanggagalaiti na yung mga magmamalinis kuno ng mga politiko. Mahirap kasi sa ibang marami sa mga politiko nagpapakitang malinis. Ha? Malinis kuno sila. Samantalang pagka kumilos din sila, naglalabas din sila ng pera. Ako'y tumanda na sa profesyon. Ha? Wala pa ako nakita na campaign rally na hindi pinastusan ng mga kandidato. Lahat yan, magmula sa mga banderitas, magmula sa mga gagamitin mga artista, mas malaki ang mga bayad sa mga artista. Ha? Na dapat, kasi palagi kong napapansin yan inabutan lang ng tig 500 piso yung mga nakinig, yung mga umattend sa rally, binabatikos na ng iba't ibang grupo na kunwari mga malilinis. Pero mga karya, muna natin yan. Mamaya tayo babakbak, mamaya tayo aarya ng ating mga komento sa mga nangyayari sa ating paligid. Bago tayo aarya sa mga pagbabalita, tayo muna'y babati sa ilang mga kaibigan na hindi man sila nakatutok ngayong oras na ito, paglipas naman ng mga oras o araw, binubuksan nila ang ating YouTube program. Kaya na monitor din nila ang ating nagiging programa. I like it, I love it, I want some more of it. Binabati ko yung mga nariyan sa Pangasinan, yung mga family tropya. Mga family tropya, family kabudol. Yan ang mga ilang sumusubaybay sa ating programa. Lalo na yung aking pinsang buo dyan, si Manang Shirley Kabudol Tropya. At saka yung kanyang asawa na hanggang ngayon, kahit na may edad na, gwapo pa rin si Manong Rohel Tropya. Pati yung kanilang mga anak, nakasubaybay din. At yung isa kong apo, yung si Laika Tropya, maganda yung kanyang mga TikTok. At sa gawing sa mga taga Quezon City, binabati natin yung mga bumubuo ng Quezon City Press Club sa pangunguna ng kanilang presidente na si Rio Araha, senior reporter ng Manila Standard. I like it, I love it, I want some more of it. Yung mga yan mga taga-subaybayan. At lalo na, nalalapit na yung eleksyon ng National Press Club. Sa May 1 na ang eleksyon. Sa bagay, wala namang kalabang partido. Yun nga lang, ang maglalaban-laban na lang ay sa Board of Directors at 11 silang
kumandidato. Ang kailangan lang sa board of director ay 10, aba, ay isa ang malalaglag sa kanila. Sigurado na ang magiging presidente ng National Press Club for the year 2022 to 2024 ay si Madam Lydia Bueno, editor ng Remate, Diaryong Remate, ang malakas at mabiling dyaryo. Kahit saang lugar ako mapunta, may nakikita akong dyaryo ng Remate. At siyempre pa, hindi pa huli yung dyaryo pinagsusulatan ko, ang Police Files Tonight. Kahit saang lugar, nakakakita rin ako ng kopya niyan na ang publisher yung gwapong-gwapong director ng National Press Club na si Joey. Si Joey Venancio na ngayon kumakandidato bilang congressman sa lalawigan ng Romblon. I like it, I love it, I want some more of it. Sana ang mga taga Romblon bigyan ninyo ng pagkakataon itong si Idol Joey Venancio, para naman mas magkaroon ng mabilis na progreso ang inyong lalawigan. Shout out tayo. Sabi ni Art Limcon, Ariana, Mama, talagang Ariana, shout out, Mama, kay Big Boy. Si Big Boy, kasamang Art, abala ngayon sa kanyang grocery store, dyan sa Don Fabian. Yon ang pinagkakabalan ngayon ni kasamang Big Boy. Binabati kanya kasamang Art Lim. Ngayon, proceed tayo muna sa ating mga pagbabalita kung ano ang mga naging kaganapan sa mga nagdaang oras at nitong mga nagdaang araw. Second booster shot. Aprobado na ni Department of Health Secretary Francisco Duque III ang rollout ng second COVID-19 booster shot sa mga immunocompromised na edad 18 pataas bukas, Lunes, Abril 25. Kabilang dyan na dapat magpaturok o magpabakuna ay ang mga pasyente na may cancer, recipients ng organ transplants, HIV o AIDS patient at iba pa. Pero ito ang big question pa rin sa akin, Mang Karye. Sa ibang bansa, pagka may comorbidities ka, hindi ka binabakunahan sa ibang bansa. Pero dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, ang ikinakampanya, the more na may comorbidity ka, dapat daw na masigit na magpabakuna ka para may protection ka. Hindi kaya ang logic dyan? Pagka naturukan na bakunahan at paglipas ng mga araw ay namatay na tigok, may scapegoat ang DOH at sasabihin, namatay yan dahil sa taglay niyang sakit. Hindi nga naman isisisi doon sa ibinakuna sa tao na matay, kundi sasabihin, may taglay ng sakit yan,
doon namatay yan. Tuloy tayo. Itong ating binabasang balita. Ayon sa kalihim, kasalukuyan ng binubuo ang guidelines sa nabanggit na booster. Kabilang naman sa mga brand ng COVID-19 vaccine na gagamitin bilang second booster dose ang AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm at Sinovac. Hindi kaya pagdating ng bandang huli niyan, sibak-sibak na yan. Sinabi pa ni Duque na sinusuri na ng Health Technology Assessment Council ang naturang bakuna para sa A1 priority group o healthcare workers maging ang mga senior citizen. Matatandaang inaprubahan ng Food and Drug Administration ang emergency use authorization para sa second booster shots para sa mga senior citizen, immunocompromised at frontline health frontliners. Sa puntong yan mga kaarya, papalakpakan ko yung malasakit ng DOH laban sa COVID-19. Kaya pinipilit nila lahat ng tao dapat magpabakuna. Sabi ng ilan, sa mga nakakakilala sa akin, ako raw ay anti-vaccine. Ang sagot ko, hindi po ako anti-vaccine. Ang bakuna ay nakakatulong sa kalusugan ng tao. Protection niya laban sa virus. Ang against lang po ako sa ginagawang kasalukuyan ng government natin ay ang mga tao'y ginawang eksperimentasyon. Alalahanin po ninyo na ang ibinigay na authority pa lang ng FDA sa mga bakuna ay Emergency Use Authority at hindi pa sinesertipikahan ng FDA ang mga bakunang yan na proven and safe. O, diba? Kaya nga, marami ang dumanas ng adverse effect. Marami rin ang mga namatay. Meron dyan mga health workers, mga doctors, mga nurse, mga scientist na matay matapos mabakunahan. Ang sabi ng DOH at ng World Health Organization, magpabakuna para may proteksyon laban sa COVID-19. Pero ng mga babakunahan, ang mga doctors at iba-ibang mga profession, mga abogado, mga pulis, paglipas ng ilang araw o ilang buwan, namatay rin sila. Saan sila namatay? Base doon sa kanilang death certificate, ang kanilang ikinamatay ay COVID-19. I like it, I love it, I want some more of it. Nasaan ngayon yung sinasabing protection laban sa COVID-19 pag nagpabakuna, Aber? Sa bagay, mga kaarya, bahagi po yan ng experimentation. Wala pang kasiguruhan. Kaya, yung mga dumanas ng adverse effect, yung mga dumanas ng pagkamatay dahil sa epekto ng bakuna, condolence na laang. Kasi bahagi sila ng ginagawang pag-eksperimento ng mga health experts.
ang kaso, ha, bago pa man naglabas ng mga bakuna sa iba't ibang bansa o ng mga international box manufacturer, inihanda na nila ang kaisipan ng sambayanan ng mga tao. Siniksik sa isipan ng mga tao na ang COVID-19 ay napakapeligro, napakadelikadong sakit, napakadelikadong virus na nakamamatay. At ang kwadla, para maisalba ka sa kamatayan, kinakailangan kang magpabakuna. Ang sinasabi, ang nilalabas na impormasyon lang ng mga health experts ay puro positive. Yung mga magagandang bagay lang na idudulot ng bakuna ang kanilang mga ipinangangampanya. Pero yung negative effect hindi nila pinupuntusan, hindi man lang nila binabanggit sa mga tao kung ano-ano yung mga posibilidad na maaring mangyari sa katawan ng tao pag hindi angkop yung bakunang itinurok sa kanila. O, paano? Nasaan yung sinasabing pagmamalasakit? Wala. Ang pinagmamalasakitan, ang kanilang mga bulsa. I like it, I love it, I want some more of it. Paano tayo? Break muna. Umiinit Tingnan natin ang ilang mga, ang ilang mga nakamonitor sa atin ngayon. Isa si Chris Valerio is watching. Chris, ihanda mo na yung dapat ihanda para pagkatapos ng ating programa, tayo malamagan manlaang dahil mainit ang panahon. Ay! At ipaabot mo na rin, lakasan mo na rin yung iyong radio monitoring dyan sa kinaroroonan mo. Lakasan mo yung volume para marinig ni Jonel. Para si Jonel ay malaman niya na atin siyang inaaalala sa ngayong oras na ito. Dapat mamaya magharap-harap tayo. At yan yung paminsan-minsan, hindi may iwasan na yung mga magkakaibigan, nagpapangipangita. Ika nga, bandingan time. Mahirap yung palagi kang nakakulong sa bahay. I like it, I love it, I want some more of it. Yun nga. Talagang yung kaisipan ng tao ikinahon ng Department of Health. At bilang pananakot pa, para masigurong walang ligtas ang mga may sipon ka lang, positive ka na sa COVID. May ubo ka, positive ka na sa COVID. Konting sinat, positive ka na sa COVID. Samantalang yan, bata pa ako, kada magpapalit ng temperatura ng ating panahon, karaniwan na yung sipon-sipon na yaan. Tapos ngayon may sipong ka lang. Kinakailangan i-quarantine ka na, kulong ka na kaagad. Siyempre, nandun kasi ang kitaan. Pagpaumanin po ninyo, Secretary Duque, ang sinasabi ko lang, ay kinokomento ko lang ang realidad na nakikita natin sa inyong mga pangangasiwa. Dahil ang
mga isolation center natin, hindi naman po libre yan, kundi pinagkakagustusan ng gobyerno. Sasabihin ninyo, pinagkakagustusan ng gobyerno. Pero, sa kabila niyan, magkano porsyento nyo? Miski yung mga hotel na ginagamit, yung mga hotel na ginagamit for isolation, siyempre kikita yung hotel at may komisyon si Eddie na umayos o nagsilbing tulay sa gobyerno at sa may-ari ng hotel. Ganyan ang buhay, mga kaarya. I like it, I love it, I want some more of it. Eto pa. Tuloy tayo sa ating mga pagbabalita, mga kaarya. DOH, hirap mangumbinsi sa pagpapabakuna. Hindi kaya gawin na lang ng DOH pagka wala na magpabakuna sila na lang gumamit lahat ng pambakuna. Ayon sa balita, etong balita, mga karya, nahihirapan ang pamahalaan sa pagbabakuna ng mas maraming mga individual laban sa COVID-19 kahit na nagsasagawa ng house-to-house vaccination ayon sa Department of Health nitong Sabado o kahapon. Sabi nga ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe, maganda yung on hand, harap-harapan. Pero maraming ang challenges sa mga high-yield areas. Maganda yung house-to-house, sabi niya. Pero yung sa ibang areas, medyo napatid at na-frustrate ang mga health workers kasi kahit nag-house to house, marami pa rin ang ayaw magpabakuna. Paano ayaw sa pagpapabakuna? Kasi nga, wala pang katiyakan sa magiging epekto ng bakuna. Pagka minalas-malas, yung mababakunahan, alang niya, sementeryo kantungan. Sinabi pa ni Yusek Mirna Kabutay na lahat ng area sa bansa ay nag-house-to-house na daw. Ang latest special vaccination days ginawa sa Negros Occidental, sa Negros Oriental, buong Region 2, tapos yung ibang frustration ng iba't ibang healthcare workers ay madaming pumunta, nag-house to house, pero kaunti lang yung nagpabakuna. Talagang ganyan, kahit na nung tago ng gobyerno, kahit na anong kuan nila na kahit na anong screen nila, kahit na anong pagpipilter na huwag ma-broadcast ang mga dumanas ng masamang epekto sa mga nabakunahan, hindi nila napipigil dahil kahit na maliliit na istasyon o mga dyaryo lang yan naman nakapaglalabas ng mga tunay na pangyayari. Gayong ang mga malalaking istasyon ng telebisyon hindi mo kariringgan ng pagbabalita ng mga dumanas ng negatibo o dumanas ng adverse effect mula sa bakuna.
Bakit? Bakit wala man lang ibinabalita ang mga malalaki natin mga istasyon sa TV at sa radyo? Ha? Hindi nila ibinabalita ang realidad, ang tunay na mga pangyayari, kundi ang binabalita lamang puro magaganda, puro positibo sa patungkol sa bakuna. Pero yung mga dumanas ng adverse effect, yung mga namatay, kahit na mga doktor, marami sa mga doktor ang namatay din matapos silang mabakunahan. Bakit nga ba hindi ibinabalita yan ng mga malalaking istasyon? Kasi kumikita sila, binabayaran sila. Ha? Kaya, Mangkarya, huwag niyo pong asahan na pakinig kayo o makakapanood ng tunay na kaganapan patungkol sa pagbabakuna dahil scripted na lahat ang mga ibinabalita ng mga malalaking network. Shout out muna tayo. Sabi ni Chris, pa-shout out po. God bless, more blessings to your program. Salamat, Chris. Salamat. At yung ilan nating mga kaibigan dyan sa Bagong Silang, Caloocan. Tulad nila Orlan Salvador. Mga nakamonitor yan sa atin, hindi man itong oras na ito, sa mga kanilang mga bakanting oras, tinitinan yung ating YouTube program. Teka, ano na ba topic natin kanina? Pati yata ako mukhang maapekto na ng COVID. Nakakaligtan ko huli kong topic. Ituloy natin. Sabi ni Yosek Kabutahe, magtatalaga rin ng special vaccination sites sa Bangsamoro region na mababa pa rin ang vaccine coverage. Ibig sabihin, sa Bangsamoro region, marami ang tumatanggi, marami ang ayaw magpabakuna. Tutuon ang health authorities sa high-yield areas. Inilahad din ni Kabutahe na nakapagpabakuna ang Pilipinas ng average na 200,000 individual kada araw nitong mga nakaraang araw. Pero pagkalipas ba ng sabi nating maski isang linggo lang, meron bang ginawang follow-up, observations ang ating mga health workers kung ano ang nangyari sa mga nabakunahan? Ilan sa mga nabakunahan ang dumanas ng adverse effect? Ilan sa mga nabakunahan ang may comorbidities o may taglay ng mga malalang sakit na gumaling, at ilan sa kanila ang namatay, o ilan sa mga nabakunahan ang naparalisado ang kanilang mga katawan. Meron bang datos yan? Wala. Hindi ginagawa yan ng Department of Health na supposedly bahagi yan, parte yan ng isinasagawa experimentation. Hindi ba nung tayo nag-aaral pa lamang, nung tayo high school, sa science natin o sa physics natin, pagka tayo nag-eksperimento sa laboratorio, hindi ba lahat tayo pinagmamasdan natin, inuuri natin kung ano ang nangyayari sa mga likidong ating pinaghahalo-halo noon nung tayo yung mga estudyante pa lamang. Pero bakit ngayon?
na mga professional na ang ating mga opisyal, ha? Bahagi ng experimentation hindi o wala silang ginagawang data, listahan, ilan ang binakunahan, ilan ang gumaling, ilan ang namatay ng mga nakapagpabakuna, ilan ang may taglay ng mga malalang sakit ang gumaling dahil sa bakuna. Ginagawa ba yan? Wala. Ang tanging maririnig mo lang, yung kabuuan ng mga nabakunahan at yung bilang lang ng nanamatay. Pero hindi sasabihin na dahil sa bakuna. Tapos, yung mga maliliit na mga istasyon ng radyo at saka telebisyon at yung mga maliliit na dyaryo, pagka ibinabalita ang mga realidad, ang mga aktwal na nangyayari, lalo na sa mga dumadanas na masamang epekto dulot ng bakuna, inaakusahang nagpapakalat daw ng fake news. Sino ngayon ang nagpapakalat ng misinformation? Hindi ba minimislead ninyo ang sambayanan sa inyong estratehiyan yan? Anyway, ipabahala natin yan sa mga susunod na panahon. At tayo'y magpapatuloy sa ating pagbabalita. Maraming health workers di pa booster. Ibig sabihin may mga health workers na ngayon umaayaw magpa-booster. Nasa kalahating porsyento ng mga health workers sa bansa ang hindi pa natuturukan ng booster shots kontra COVID-19. Teka, hindi ba ipinangangalandakan ni Health Secretary Duque na marami tayong pambooster at nahirapan pa nga sila dahil ayaw magpabakuna ang mga tao, pinipilit na lang magpabakuna. Gayong ang kanilang mga health workers o ang kanilang mga health staff, marami pa palang hindi natuturukan. Ano bang tunay? May pambooster o wala? Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhiere, 49.07% pa lamang sa mga health workers ang nabigyan ng booster shots. Nangangalagan ito na ang natitirang kalahati ay wala pa. Sa ngayon, nasa 95% ng mga health workers sa Pilipinas ang fully vaccinated na. Inirekomenda ng Department of Health na booster shots ng mga health workers ang Pfizer, Moderna at Sinovac. Tinitiyak ng DOH na sapat ang supply ng bakuna sa bansa. Pansinin ninyo mga karya, ibinibida, tiniyak ng DOH na sapat ang supply ng bakuna sa bansa. Bakit wala pa sa kalahati ang populasyon ng ating mga health workers, hindi pa pala nabubuster? Ano ba tunay, kuya? Kuya Health Secretary, meron ba talagang pang-booster o wala? O hindi lang kayo nagkakatugma sa mga ibinabalita ninyo?
merong isa rito magbabalita, walang pambakuna sa mga health workers o pambooster sa mga health workers. Tapos, yung isa namang departamento, binabalita, marami tayo mga pambooster. Ano ba talaga? Kuya, ang gulo ninyo mga opisyal. Siguro, baka naman kaya maraming opisina ang gumagawa ng mga press release ninyo na hindi man lang ikino-coordinate. Para sana iisa lang ang takbo na inyong istorya. Sa gayon, mas lalo ninyong mapapaniwala dapat. Kahit na misleading information pa yung inilalabas ninyo. Aha! Matindi talaga itong ating mga opisyal na to. Pinalalabas nila. Ito lang mga nagdang araw. Sabi, may mga pambooster. At saka mga pambakuna. Mapapanis na. Dahil wala nagpapabakuna. Tapos, eto ngayon, may ibabalita na ang mga health workers mismo, mahigit sa kalahati ng populasyon ng health workers ay wala pang booster. Yung kaya mga health workers na yun, ayaw magpa-booster o walang magagamit na pang-booster sa kanila. Yan ang mga misleading context ng mga pagbabalita ng ating gobyerno. Pinalalabas. Pinalalabas. Mapapanis na raw yung mga in-order na mga pambakuna at mga booster. Yun pala, mahigit sa kalahati ng populasyon ng health workers, hindi pa nabubuster. Kaya, ang lumaro sa malikot na isipan ng inyong lingkod, alin ang totoo? May booster ba? O ayaw kaya ng mga health workers na magpa-booster? O baka naman wala ngang pang-booster? Talaga nga naman, no? Tapos, yung mga tumutulig sa kanya mga programa, sila pa yung inaakusang mga fake news kuno. Nako. Eto. Ituloy natin ang ating mga pagbabalita. COVID restrictions aalisin na ng Singapore. Maigi pa sa Singapore. At magluluwag na sila sa mga restrictions nila. Aalisin na ng Singapore ang karamihan sa mga restrictions nito laban sa COVID-19 simula sa Abril 26 at magluluwag na rin sa pagpasok ng mga biyahero ayon sa Health Ministry nitong nakaraang Biyernes bilang tugon sa pagbaba sa arawang bilang ng COVID-19 infections. Kabilang dito ang pagtatanggal sa limit ng group sizes at pagpayag sa pagbabalik ng mga empleyado sa mga opisina habang binababaan ang alert level sa unang pagkakataon na magsimula ang pandemya. Inanunsyo rin ng mga otoridad ang pagtatanggal sa requirement para sa mga bakunadong individual na sumailalim sa COVID test bago umalis ng Singapore. Mananatili naman ang ilang alituntunin gaya ng mandatory na pagsusuot ng face mask
sa indoor public settings at sa public transport. Subalit, maghihigpit pa rin sa mga hindi bakunadong individual. Nabakunahan na ang 93% ng 5.5 million populasyon ng Singapore, isa sa pinakamataas sa buong bansa. Chile, 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 yo al mile, 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 pemhay. Eto pa, ang isa ko nakita, ang isang pumasok agad sa kukote ng inyong lingkod. Yung mga hindi bakunado ay paghihigpitan ng gobyerno ng Singapore. Hindi lamang siguro sa Singapore yan, kundi maging sa ating bansa. Ay naghihigpit sila sa mga hindi bakunado. Ito ang isang logic. Ano ang ipaghihigpit ninyo? Samantalang yung mga hindi bakunado alalakas ng mga resistensya. Unang-una na, ang mga pulubi na nagkalat sa Metro Manila nananatiling malusog pa rin, malakas pa rin ang kanilang mga pangangatawan. Kumpara sa mga sinasabi ninyong nagkaka-COVID. Kaya ang inyong lingkod hindi naniniwala doon sa pinalalabas ng World Health Organization na napakadelikado, napakapeligro ng COVID-19 at nakamamatay. Dahil kung totoo yan, dapat sana sa mahigit na 2 taon, wala na sana tayo nakikitang aali-aligid, gagala-gala na mga pulubi sa buong Metro Manila. Ngayon, sasabihin sa akin ng mga health expert, ang dami na po namatay sa COVID. Ang masasabi ko, kaya namatay yan, hindi sa COVID. Posible namatay yan sa depression kasi nung itest na positive sila sa COVID, ang kagad na kumukukote sa kanilang kokote, sila'y peligro na, malapit na mamatay. Kaya, imbis na mapalakas ang kanilang natural system, immune system, napangihina dahil sa dikta ng utak, dahil dun sa natutunan lang isineminer sa kanila ng mga health expert na peligro ang COVID. So, karamihan dyan, ang sarili kong pananaw dyan, karamihan ng mga namatay hindi sa COVID, kundi sa sarili nila o sa depression nila. Nandun na yung pagkatakot nila, gayong hindi na naman dapat ikatakot. Dahil siyempre, pagka dumaing yung naka-quarantine na masakit ang kanilang kuhan, kahit na wala naman nararamdaman, pero bunga lang kanilang pag-iisip, sumasakit kuno ang kanilang puso o kanilang kuha ng katawan. So, yung doktor naman, tuturukan ng kung ano-anong gamot, ayun na. Maglalabo-labo na yung mga itinuro na gamot at yung bakuna. Kasi, nililinaw ko lang at ipinupunto ko sa ating mga health experts na kung totoo na nakamamatay, kung tunay nga nakamamatay ang COVID-19, disin sana ngayong taon na to, wala na sana tayo nakikita mga pulubi na gumagala sa Metro Manila. Yan ang isang basihan kung talaga nga peligro, nakamamatay ang COVID-19. Pero, lumalabas, peke,
ang sinasabi ng World Health Organization. Kumbaga sa kwan, tinakot lang nila ang kaisipan ng mamamayan para sila'y sumunod, magpabakuna at sa gayon, kumita sila sa kanilang mga inimbentong mga bakuna kuno. Nasaan ang malasakit sa kalusugan? Wala pong malasakit na kalusugan. Ang pinagmamalasakitan nila ay ang kanilang mga negosyo. I like it, I love it, I want some more of it. Kaya, ang maikokomento ng inyong lingkod, Mang Karya, hindi lang yung mga nagpakadalubhasa sa akademya o mga tumanggap ng certificate o ng mga diploma ng pagiging doctorate philosophers ang dapat paniwalaan. Tayo ay binigyan ng kanikanyang mga kaisipan, may kakayanan tayong balansihin, analisahin ang mga natatanggap nating impormasyon kung dapat nga ba nating paniwalaan yan o hindi. Gamitin natin ang ating mga senses, ang ating mga paningin, ang ating pandinig, ang ating panlasa, ang ating mga pakiramdam. At hindi ang kung anong sabihin ng mga nasa taas, baw ka na lamang ng baw kahit na mga hulugan ng iyong sariling kamatayan. Tuloy tayo sa ating mga pagbabalita, mga Karya. Bagong kaso ng COVID. Nakapagtala ang Department of Health nitong Sabado, kahapon, Abril 23, ng 210 bagong kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Dahil dito, umabot na sa 3,684,300 ang kabuang kaso ng nakahawang sakit sa bansa. Sa nakalipas na 2 linggo, ang National Capital Region pa rin ang nakapagtala ng pinakamataas na bagong kaso na nasa 1,103. Sinundan ng Region 4A na mayroong 461 katao ang nagka-COVID at sa Region 3 ay mayroong 300 katao ang nagka-COVID. Sa kabila nito, marami ang nakaka-recover sa sakit dahilan ng patuloy ng pagbaba ng mga aktibong kaso ng COVID-19. Mula sa 15,782 na active cases noong Biyernes ay bumaba pa sa 14,696 kahapon, Sabado. Umakyat naman sa 60,179 ang kabuang death toll matapos na madagdagan ng 61. Chile, 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 yo hablo especial. Mile, 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 usted hay. Nagpataas dyan, mga Karya, yung sinipon laang COVID-19 na sa bagay, bago pa lamang umaarangkada ng ang mga kagamitan na pag-detect kung may COVID ka o wala, may ilang mga eksperto dyan ang yung RT-PCR test, sinubukan yung sa orange, yung orange nag-positive sa COVID. Tapos may sinubok sa kambing, yung kambing positive sa COVID. Hindi kaya
yung mga machine na yan, yung RT-PCR test machine na yan, hindi kaya talagang nakalinya yan na lahat ng dadaan dyan ang result ay positive sa COVID. Sa gayon, pagka positive ka sa COVID, kaagad kukunin ka ng ambulansya, dadalhin ka sa isolation center. I-isolate ka na. Kasi sa isolation center, may pera. Sabi ko nga po sa inyo, ang isolation center, hindi yan libre, ginagastusan yan ng gobyerno at may mga kumikita. Talagang ganyan matatalino ang ating mga philosopher, mga pilosopo. Ang ating mga doctorate, mahuhusay sila, lalo na sa pagkakakwartahan. Pero sabi ko nga po, tayo mga individual ay binigyan tayo ng kaisipan para mag-isip, mag-analisa, mag-obserba gamit ang ating mga mata. Na hindi ko mo sinabi na nasa taas o na mga matataas na opisyal, baw ka na lamang ng baw kahit mga hulugan ng iyong kamatayan. Kaya, yung ilulunsad na booster na yan, yung nakalaan na booster na para sa akin, buong puso ko na ipagkakalob yung nakalaang booster sa akin, ipagkakalob ko yan para kay Secretary Duque. At siya ang gumamit ng aking magiging booster sa kanyang katawan niya gamitin para lumakas ang kanyang resistensya. Kasi ako po'y may tunay na pagmamalasakit. Nagmamalasakit ako kay Secretary Duque dahil mahina ang kanyang resistensya. Kaya yung nakalang para sa akin ay bibigay ko na lamang sa kanya para lumakas ang kanyang resistensya. Ako'y nagpapasalamat at ang ating dakilang lumikha ay napagkalooban ako ng malakas at matibay na resistensya. Kaya naman, ang taglay kong kalusugan na to ay hindi ko pahintulutan na sirain ng inimbentong bakuna ng mga doktor. Sabi ko nga, wala pa rin hihigit sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Pag ikay nagkasakit, sa Kanya ka dumalangin, sa Kanya ka manikluhod, sa Kanya ka humingi ng awa, at siya lamang ang tanging makapagbibigay sa iyo ng mahusay na kalusugan. Siya ang makapagliligtas. Kahit na sino pa mga eksperto, mga doktor na yan, hindi nila dadaigin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Maliban na lamang kung magkakaiba ang maliban na lamang mga kaarya kung magkakaiba ang Diyos na dinidiyos natin. Pero ako, ang Diyos na aking dinidiyos, ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat,
Dahil mula pagkabata hanggang ngayon ako'y senior citizen na, pag nagkakasakit ako ay hindi ako nagtutungo sa ospital, kundi ang una kong ginagawa ay manikluhod, manalangin at magmakaawa sa aking Panginoong Diyos. Paglipas ng ilang oras o ng isang araw, aktibo na uli, balik uli sa normal ang aking katawan. Kaya kahit anong pang-engganyo ng gobyerno, kahit pasabihin ng gobyerno na ang ayaw magpabakuna ay kanilang ipakukulong, ako'y hindi mapapasunod. Susunod lang ako kung ano ang idinidikta, ng aking kinakailangang, ng aking kinikilalang Diyos sa lahat. Ang Panginoong Diyos ko lamang ang aking susundin, hindi ang dikta ng mga tao. Balik tayo sa ating mga pagbabalita, mga kaarya. Nasa 13 lugar ang may pagtaas ng COVID-19 cases. Iyan ang sinabi ni Department of Health Undersecretary Mirna Cabotaje, kung saan kabilang dito ang lalawigan ng Marinduque, Surigao del Sur, Ilocos Norte, Kalinga, Batanes, Quirino, Catanduanes at Eastern Samar, gayon din ang Davao City, Butuan City, Olongapo City, Tarlac City at Angeles City. Hindi naman tinukoy ni Yusek Cabotaje ang kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bawat lalawigan at sinabi nitong hindi mahalaga o significant pero kailangang bantayan. Sa datos ngayong Sabado o kahapon ng Department of Health, nasa 3,684,300 ang total COVID-19 cases sa ating bansa. 14,696 ang active cases. 3,609,425 katao ang mga gumaling at 60,179 katao ang mga namatay. Pero, yung mga namatay, wala rin silang datos. Kasi dapat, sa mga namatay, may datos din. Yung mga namatay, ilan dyan ang nabakunan, fully vaccinated, ilan dyan ang nabooster na, ilan dyan ang hindi pa bakunado, na bahagi dapat ng experimentation stage na ginagawa sa mga naimbentong gamot. Pero hindi ginagawa ng ating mga eksperto. Anong klaseng experimentation stage yan? Kung puro positive lang ang tinitingnan at yung negative binabaliwala, ay kahirap niyaan. Nagbabala ang Department of Health sa posibleng pagdami ng COVID-19 cases sa susunod na buwan. Hindi kaya may kwan na to? May script na to? Nakalinya na talagang pagdating nga doon sa susunod na buwan, ang taas na ng bilang. Sabi nga sa kanta pera-pera lang yan. Pera-pera lang. Pera-pera lang. Ayon sa kagawaran, ito'y dahil ilang lugar sa bansa ang nakitaan ng bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 matapos ang Semana Santa.
Inaasa namang aabot sa 1,000 ang mga bagong kaso kung hindi pa rin masusunod ang mga health protocols. Chile, 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 yo alle gal. Mille, 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 pie. Sa aking pansariling pananaw, mukhang minamindset na naman ang taong bayan. Panibagong turukan na naman. Chile, 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 yo alle gal. Mille, 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 pie. Samantalang, ha? Ito, ang iyanan ninyo mga kaarya, ha? Ang ibalanran ninyo sa mga health experts na yan, kung tunay ngang nakamamatay ang ang COVID virus, di sana ngayong panahon na to, wala na sana tayo nakikitang gumagalang mga pulubi sa Metro Manila. Bakit marami pa rin gumagala at halos lahat yata ng mga pulubi nung bago mag COVID-19 ay puro mga buhay pa ngayon. Ano ngayon ang totoo? Ha? Totoo nga ba nakamamatay o hindi? Ang nakikita ko riyan, ang tunay dyan, pinagkakakitaan. Siyempre, para walang ebidensya, ang World Health Organization ay naglabas ng panuntunan na ang mga namatay sa COVID-19 ay bawal o hindi maaaring i-autopsy kasi malakas daw mga panghawa, mamimiligro yung mga nag-autopsy, yung mga embalmer, magkaka-COVID din. Kaya pinagbabawal yung autopsy at sa halip, diretso cremation o susunugin na yung bangkay dahil para mapagtakpan, wala ng ebidensya. Mantakin ninyo mga kaarya. Alangan ba namang Ito lang ang lohika. Bakit sasabing walang sapat na protection para sa mga mag-o-autopsy, kaya bawal i-autopsy ang mga namatay sa COVID-19? Pagpaumuhanin ninyo, mga kaarya. Dahil nanggagalit ako sa ginawang pagbabakod ng World Health Organization. Ginawang pangkabuhayan ang pandemic. Pinagkakitaan nila lahat yan. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nilang walang sapat na protection gear para sa mga mag-o-autopsy. Mali po yun. Samantalang marami tayong mga scientists ang nasa mga laboratorio na napakapeligro ng kanilang mga dinidiskubre. Pero lahat sila nakasuot ng akala mo mga astronaut pang protection nila. So, yung mga mag-autopsy, dapat suotan din ng protection nila. Kaya, yung sinasabi ng World Health Organization na bawal ang pag-autopsy sa mga namatay sa COVID dahil sa nakapangahawa ang virus, alibay na lang ng World Health Organization yan para ang lahat ng kanilang mga hocus-pocus ay mapagtakpan at walang matirang mga ebidensya. Ewan ko ba? Halos lahat ng bansa napauto din sa inilabas na panuntunan na yan ng World Health Organization na yan. Samantala, pwede naman magsagawa, pwede namang i-autopsy ang mga namatay sa COVID-19
na hindi malalagay sa peligro ang buhay ng mga nag-autopsy. Iba pa rin, Bangkarya, yung nasa pwesto. Sila yung mga nanunungkulan sa mga tataas na posisyon ng gobyerno. Kaya hindi makapalag ang mga pangkaraniwang mga mamamayan. Pati yung mga pangkaraniwang mga doktor, walang magawa kundi ang sumunod na parang mga robot. Samantalang, daan-daan na ang dumanas ng adverse effect at mga namatay sa hanay ng mga doktor, nurses, o iba pa mga health workers. Kasama na rin dyan ang mga kapulisan natin na matay matapos sila mabakunahan. Saan din sila namatay? Sa COVID-19 din. Nasaan yung sinasabing protection laban sa COVID-19 ay kailangan magpabakuna? Eto nga lang. Sa booster na inano ng iginigiit ng ating mga henyong mga opisyal sa ating gobyerno. Ang ating mga kapulisan, lahat ng mga hindi pa nagpapabooster, sa kanilang mga bulletin board, nakalagay ang mga pangalan ng mga pulis na hindi pa nakapag-booster. Kumbaga pinupersa ang kanilang mga tauhan na magpa-booster at bilang panakot, pag hindi nagpa-booster, hindi sila makakapag-duty o hindi sila makapagtatrabaho. Yan ang simpleng pamumuwersa ng gobyerno dahil ipinaiiral nila ang pagbubuster. Kasi kung wala na magpapabuster, wala na silang makukomisyon. Yan ang masaklap na katotohanan, mga karya. Tapos ngayon, ang gagawin naman ng mga government officials natin sa mga katulad naming bumabatiko sa maling sistema ay pinararatangan kaming mga tagapagpakalat daw kuno ng fake news. Sino ngayon ang tunay na tagapagpakalat ng fake news o disinformation? Kayo na ang bahalang humusga, mga kaarya. Yan. Kung hindi ka matibay sa panahon ngayon, lalo na sa mga pamumuwersang ginagawa ng ating mga health officials, talagang tataas ang iyong alta presyon. Tuloy tayo sa ating mga pagbabalita. OFW o Overseas Filipino Workers sa Shanghai aayudahan matapos ang paghigpit sa health protocol sa Shanghai kasunod ng muling pagsirit ng mga kaso ng COVID-19. Sinabi o inihayag ng Department of Labor and Employment na bibigyan ng tig $200 na ayuda ang mga apektadong overseas Filipino workers. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa laging handa public briefing
na ang Department of Foreign Affairs ang tumukoy sa mga apektadong OFW. Anya, nakahanda ang DOLE na magbigay ng financial assistance sa mga overseas Filipino workers. Dagdag pa ng kalihim, bukod sa pinansyal na ayuda, nagpadala na ang DOLE ng pagkain, medisina at iba pang pangangailangan ng mga apektadong overseas Filipino workers. Ayon nga kay Secretary Bello, nagpadala na raw silang pagkain, yun nga, medisina, at ina-identify na nila ang iba pang mga aspeto, lalo na yung mga instruction na magmumula sa Department of Foreign Affairs. Pero ang tiyakan, sabi nga ni Secretary Bello, ibibigay nila ang kaukulang ayuda na $200 sa bawat overseas Filipino workers. Eto. Maiba naman tayo ng topic. Pansamantala munang iwan natin yung COVID. Iwanan muna natin yan. Eto, ang isang balita, mga kaarya. 8.4 million tulay. 8.4 million pesos tulay sa Siquijor magdadala ng mga produkto ng mga magsasaka sa mga pamilyahan. Inilipat kamakailan ng Department of Foreign Affairs, Department of Agrarian Reforms o DAR ang pamamahala ng tulay ng Kinamandagan, Tignaw, Salazi, Siquijor sa lokal na pamahalaan doon. Ang tulay na ipinatupad sa ilalim ng tulay ng Pangulo para sa kaunlarang pang-agraryo ay itinayo upang gawing mas mabilis at mas madali ang transportasyon ng mga produkto ng magsasaka. Sinabi ni DAR Secretary Bernie Cruz na ang proyekto ay lubos na magpapaunlad sa kalakalan at komersyo ng mga magsasaka at residente. Ayon nga kay Cruz, ang tulay doon ay itinayo bilang pantugon sa kahilingan ng mga magsasaka na mabigyan ng mas madaling daan para maitawid sa ilog ang dala-dala nila mga ani at mga produkto na ihahatid nila sa mga pamilihan. Binigyan din ni Cruz na mahalaga ang pangangalaga at pagpapanatili ng tulay upang tumagal na mahabang panahon ang proyekto. Sabi nga ni Cruz, lagi niyang ibinibilin na sa pagtatapos ng proyekto na nasa pangangalaga na ng lokal na pamahalaan ang proyekto, pangalagaan at panatilihan na sa maayos na kondisyon ang proyekto para mas marami pang henerasyon ang makinabang. Sinabi naman ni Leoneta Ates, isang barangay kagawad ng Kinamandagan, na dati karamihan niya sa mga magsasaka at residente na kailangan maghatid ng kanilang mais o gulay sa palengke ay nahihirapan tumawid sa ilog dahil mayroon lamang itong tulay na gawa sa kahoy na pinagdugtong-dugtong. Anya, napakadelikado ang kalagayan noong mga panahong wala pang tulay na konkreto. Karamihan sa magsasaka ay walang sasakyang panghakot para ihatid ang kanilang mga produkto kaya umuupa na lang sila ng habal-habal. Sinabi naman ni DAR Regional Director Romeo Reyes
na ang 55 linear meter na tulay ay nag-uugnay ngayon sa mga magsasaka at residente ng 8 barangay sa lugar na kinabibilangan ng Kinamandagan, Tignaw, Kangklaran, Timba, Poo, Kangumantong, Kang Atuyom, at Kang Asa. Binigyan din ni Reyes ang benepisyo may dudulot ng tulay sa bayan. Anya na nasa 7,000 residente mula sa 8 barangay ang makikinabang sa tulay kung saan 252 ang agrarian reform beneficiaries. Pinunduhan ng gobyerno ng France ang pagtatayo ng proyektong iyon na nagkakalaga ng 8.4 million pesos at itinayo ng Department of Public Works and Highways. Dalawang batang babae nalunod sa Dalagete, Cebu. Maagang binawian ng buhay ang 2 batang babae matapos malunod habang naliligo sa dagat nitong Biyernes. Kinilala ang mga nasawi na sina Gilary May Belanizo Rivera, 8 anyos, grade 3 student, taga-barangay Manangal, at si Kylie Lopez, 10 taong gulang, grade 4 pupil, na kapwa naninirahan sa barangay Kasay ng Dalagete, Cebu. Ayon kay Police Senior Master Sergeant Arnold Frenal ng Dalagete Police Station, naganap ang insidente bandang 1:30 ng hapon sa karagatang sakop ng barangay Kasay ng nabanggit na lungsod. Lumabas sa pagsisiyasat ng pulisya, kasamang naligo ng mga biktima ang kanilang mga kaibigan, at makalipas ang ilang oras ay nagpasyang umuwi ang mga ito. Gayunman, sina Rivera at Lopez, yung mga nalunod, ay bumalik pang muli sa dagat para maligo. At yun na nga, nalunod ang 2 bata sa lakas ng alon. Rumesponde naman ang mga awtoridad sa lugar ng pinangyarihan ng insidente at nakita ang mga biktimang lulutang-lutang na sa dagat. Dinala sa ospital ang mga bata, pero hindi na to naisalba pa ng mga manggagamot. I like it, I love it, I want some more of it. Ay talagang ganyan, mga karya, yung ating mga anak, lalo na sa mga malapit sa dagat o malapit sa ilog, lagi nating paalalahanan o lagi po ninyong paalalahanan ang inyong mga anak na maging maingat. Hindi basta-basta langoy lang ng langoy dahil may peligro riyan. Kung sa mga ilog naman, ang peligro riyan bukod sa pagkalunod ay maaring kapitan sila ng linta, o kung hindi man, makapasok sa loob ng kanilang katawan ang linta. Magre-resulta yan ng paghihirap nila hanggang sa sila'y mamatay. Hindi natin maiali sa mga kabataan, sa mga bata, ang kakulitan. Bahagi yan ng mga pagiging bata. Kaya dapat laging alisto ang mga magulang sa ginagawa ng kanilang mga anak.
Huwag hahayaan na sila-sila lang yung nasa ilog o nasa dagat. Kailangan nababantayan ninyong lahat yan, mga kamagulang. Lipat naman tayo sa ating tatalakayin. Sa ating paksa. Ang isang ahensya na pwede nating bigyan ng masigabong palakpakan sa ngayon ay ang Bureau of Jail Management and Penology. Dahil magandang performance nga ng BJMP, bigyan uli natin ng masigabong palakpakan. Kasi mga karya, ang Bureau of Jail Management and Penology ay namantini nila na zero ang record nila sa COVID-19 sa lahat ng mga nakakulong o yung mga tinaguriang persons deprived of liberty, PDL. Kahit natawagin pang persons deprived of liberty, kumbaga sa pinasosyal lang na tawag yan, preso pa rin yan. Kahit nagawin pa ninyong sosyal ang pangalan ng mga nakakulong, still, preso pa rin yan. Ayon sa record o sa ulat ng BJMP, mula nitong Marso hanggang sa kasalukuyan, wala na sa mga preso ang nagka-COVID. Mahusay. Base sa datos ng Directorate for Health Service of the Jail Bureau, ang huling active single case sa persons deprived of liberty, pahirapan pa ako sa pagbigkas nito PDL na to, sa preso, yan, na nahawa ng COVID-19 ay nitong March 27, 2022. Ayon kay BJMP Chief Jail Director Alan Iral, kaibigan natin to si General Iral. Ayon kay BJMP Chief Jail Director Alan Iral, umaasa siya na patuloy na wala nang magkaka-COVID pa sa mga preso. Hinihimok niya ang lahat ng personnel, jail personnel sa 475 sa 475 district sa city at municipal jail nationwide na ipagpatuloy ang maigpit na pagpapaimplementa ng health protocols para matiyak ang seguridad sa kalusugan ng lahat ng mga preso. Sa vaccination ng BJMP ay patuloy na lang isinasagawa ito bilang pagtitiyak, paniniguro na hindi na nga mahahawa pa ng COVID ang sinumang mga preso. Kahapon ay may kabuang 126,747 preso o 96.77% mula sa 130,972
jail population ang nakatanggap na o nabakunahan na. Sa 126,747 na mga preso na nabakunahan, 116,895 dito ang tumanggap ng first dose at 112,044 preso naman ang nakakompleto na para sa kanilang second dose. Ang 9,852 na nabakuna ng single dose vaccine pa lang. Sa ngayon, may 89,433 preso o 68.28% na mga preso ang nakatanggap na o nagpa-booster na laban sa COVID-19. Dalangin ng ARIA dahil bahagi pa rin ito ng experimentation stage sa mga bakunang ginagamit ng ating mga gobyerno o ng ating health experts. Sana wala nang dadanas pa ng adverse effect o mamamatay na mga preso dahil sa epekto ng bakuna. Sa ngayon, oo, dahil kababakuna pa lamang. Pero ang bakuna ay hindi lang yan pang 1 buwan o pang 2 buwan. Yan, tumatagal yan bago nagkakaroon ng talagang epekto. It's either positive o negatibo. Ang masaklap kung negatibo ang maging epekto ay doon ka sa nitso mahihiga. Sa bagay, dito sa kuwan ng BJMP, walang binanggit kong 100% na ba ng mga preso ay nagpabakuna na. Na dapat bahagi pa rin ng pag-aaral ng mga eksperto o ng mga health experts dapat meron silang detalye, datos, listahan ng kabuang populasyon ng mga presyo, ilan ang nagpabakuna at ilan ang hindi nagpabakuna. Ngayon, kung may ayaw magpabakuna, dapat inoobserbahan ng mga health experts kung ano ang mga epekto ng mga walang bakuna at ng mga nabakunahan. Kasi importante po iyan sa ginagawang experimentation period. Nag-experiment nga Kasi yan din ang natutunan ko nung ako'y high school sa aming laboratory experiment sa science o sa physics. Lahat yan inoobserbahan ninyo kung ano ang reaction sa mga pinaghahalo-halong mga chemical. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon sila'y mga health professionals na hindi man lang iniuulat sa sambayanan ang tunay na numero o bilang ng mga halimbawa namatay sa COVID. Sa mga namatay sa COVID, ilan dyan ang nabakunahan? Ilan dyan ang mga nabakunahan na may taglay na
comorbidity. Ilan dyan ang partially vaccinated? At ilan sa mga namatay sa COVID ang hindi bakunado? Na mahalagang aspeto dapat o datos na pinagbabasihan ng ating mga health experts para mamit nila o makuha nila yung tunay na konklusyon sa ginagawa nilang pag-aaral. Kung yan bang bakunang yan, pasado, safe ba, at epektibo sa katawan ng tao, o bagsak sa isinasagawang pag-aaral. Ang nakikita lang natin, Mang Kaarya, sa ating mga health experts, ang basta mapabakunahan ang lahat ng mga tao. Pero wala na silang concern kasi hodang mamilipit sa sakit sa epekto ng bakuna yung kanilang mga pinagtuturuan. Nasaan dyan ang sinasabi nilang sila ay nagmamalasakit sa kalusugan ng tao? Palpak! Malinaw na hindi malinaw na kung ganyan ang magiging sistema ng ginagawang experimentation stage ng ating mga health experts, sasabihin ko na nga, tuwira nang sasabihin ko, hindi sila concern sa kalusugan ng tao, kundi ang concern nila ay ang sarili nilang mga bulsa. I like it, I love it, I want some more of it. Mantakin ninyo. Matibay na ebidensya, ang matibay na patotoo ay ang mga pulubi sa Metro Manila. Kasi bago pa man inilabas ang iba't ibang mga pambakuna sa laban sa COVID-19, ay sinasabi ng World Health Organization, katuwang ang ating gobyerno, na ang COVID-19 ay napakadelikado, napakapeligro, nakamamatay kapag dinapuan ka ng COVID virus. I like it, I love it, I want some more of it. Ngayon, tanggapin natin yung sinabi lang delikado, peligro, nakamamatay ang COVID virus. Okay. Mahigit 2 taon na ang pandemic na yan. Ang expected ko noon, dahil nga nakamamatay yan, peligroso sa tao, dapat sana sa panahong ito ngayon, wala na sana tayo nakikitang gumagalang mga pulubi sa Metro Manila. Pero bakit gumagala pa rin ang mga pulubi sa Metro Manila? Ibig sabihin, matibay ang kanilang mga resistensya. Ibig sabihin, palpak o palso o peke ang sinasabi o pinalalabas ng World Health Organization na peligro ang COVID-19 dahil ang mga pulubi ay malakas pa rin ang kanilang mga resistensya. Yay, yay, yay! Kaya marami sa mga naka-second dose na ng kanilang pagpapabakuna, ayaw na nila magpa-booster. Kasi nakakahalata na ang taong bayan. Nakakahalata ang taong bayan na sila'y inuuto. Sila'y ginugunggong ng mga eksperto.
sasabihin kinakailangan magpa-booster para tumibay ang inyong resistensya. Dahil pagka hindi kayo nagpa-booster, hihina ang inyong resistensya. Nagpa-booster nga naman ang mga tao. After 3 buwan, sasabihin na naman, ang naitulok sa inyo ay obsolete na. Ha? May panibagong virus na naman, hindi na kaya nalabanan yung unang naitulok sa inyong booster. Kaya kinakailangan magpa-booster ulit tayong lahat. Abay, nanggagago na. Sabagay, hindi natin masisisi ang mga health experts kasi nga bahagi ito ng experimentation period. Kaya yung kanilang inilalabas na pambooster, hindi pa rin nila sigurado kung hanggang saan ang itatagal. Ha? Kaya pumapalpak. Ilang buwan lang sasabihin, mahina na yung power ng booster na naiturok. Kaya dapat magpa-booster na naman ng bago. Pera lang yan. Ng karya. Kaya ipinagpipilitan, para sa ganyan maka-order ulit ng panibagong pagkakapirahan. Ay, dako. Bakit ko nasasabi? Ang dami ko mga kamag-anak ko na mismo, na mga nabakunahan. Dati, nung hindi pa sila nababakunahan, ang lalakas, ang sisigla ng kanilang pangangatawan. Yung iba, sa mga kamag-anakan ko, nagpa-booster pa. After booster, lalong humina ang kanilang mga pangangatawan. Dati, nakakasabay sila sa akin sa paglalakad kahit naggaano kalayo. Ngayon, hindi na sila makasabay sa akin dahil kung lumakad sila, animoy, gumagapang na laang sa kalsada. Yan ba ang sinasabing bakuna, protection, laban sa kalusugan ng tao? Kaya, malapit na naman. Malapit na naman tayong magtapos sa oras. Mga kaarya. Sa puntong ito, ang nais kong ilinaw sa kaisipan ng lahat na oo, kailangan pa rin natin ang mga doktor kasi bahagi sila para makatulong sa mga pagpagaling sa ating mga karamdaman. At sa akin naman, ang sarili kong pananaw, mga kaarya, ay wala pa rin hihigit sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Lalo na ng kinikilala kong pinakamakapangyarihan Diyos ko. Ang aking Panginoong Diyos, ang aking sandigan sa lahat ng sandali, sa lahat pagka ako'y nagkakasakit, hindi doktor ang tinatawag ko, kundi ako'y nagmamakaawa sa aking Panginoong Diyos. Nakaawaan niya ako pagalingin sa taglay kong karamdaman. Ngayon, kung hindi man niya ipagkakalob yun at ang kalooban niya ay maaga akong kukunin, hindi pa rin tayo dapat na magtampo sa ating Panginoong Diyos. Sa halip, ipagpasalamat natin na tayo binigyan pa ng tsansa mabuhay dito sa mundong ibabaw. Binigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng pagkakataon na mabuhay. Ma-experience din natin ang mabuhay sa ibabaw ng mundong ito kahit na ilang taon lamang ang iyong itinagal. Huwag mong sisihin ang Panginoong Diyos dahil iyon ang kanyang kagustuhan. Pero
kung ang kagustuhan sa iyo ng Panginoong Diyos ay mabuhay ka pa ng mahigit 100 taon, ikay mabubuhay sa mahigit 100 taon na may malusog na kaisipan. Para sa akin, kakailanganin ko ang doktor sa mga aksidente. Halimbawa, bumibiyahe ka, yung sinasakay mo na aksidente, ikay naputulan, nabalian, o nakrak ang iyong mga buto. Diyan, kailangan ang eksperto ng mga doktor. Kasi sa ngayon ay hindi panahon ng mga naunang mga propeta na mga mananampalataya na kapag ka sila'y manalangin, sila'y dumalangin, agad na umiepekto. Agad gumagaling o agad nawawala sila sa bingit ng peligro. Wala nang tao nagtataglay ng ganong kalakas na pananampalataya sa ngayong panahon natin, mga karya. Kaya, pagka sa panahon ng disgrasya, diyan kailangan ang tulong ng mga doktor para maapula. Halimbawa, nasugatan ka, ay kailangan yung doktor ang magano para maampat, matigil yung pagkaubos ng dugo. Pero kung pangkaraniwang sakit lang yan, natural sickness, ang agad kong kinakatok, ang agad kong kinakalabit ay ang aking Panginoong Diyos. Siya lamang ang aking dinadalanginan para magamot kung anumang karamdamang aking taglay. At hanggang ngayon, malaki ang aking pagpapasalamat dahil ginagabayan ako ng aking kinikilalang pinakamakapangyarihang Diyos. I like it, I love it, I want some more of it. Marami ang ilan dyan, mga preacher, mga tagapagturo, ang itinutulong nila, tulad halimbawa mga pare, mga pastor, mga obispo, itinutulong nila sa mga tao na palakasin ang pananampalataya sa Panginoon Diyos. Pero pagka sila naman ay nagkasakit, nakakaligtaan nila ang kanilang Diyos. Sa halip, ang kanilang kaagad na pumapasok sa isipan nila makakatulong ay ang doktor. Meron mang iba dyan ng mga tagapagturo ng mga nilalaman ng Biblia. Pag sila nagkasakit, o nga, nanalangin sila, dumalangin sila sa kinikilala nilang Diyos. Pero paglipas ng ilang minuto at nakaramdam sila ng pagbigat ng kanilang nararamdaman, ano ang kanilang ginagawa? O ang sunod lang hakbang? Hindi sila bumabalik. Hindi na sila nagmamakaawa ng lubos sa kinikilala nilang Diyos. Sa halip, kinakalabit na lang yung kanilang asawa. Sasabihin asawa ko, dalhin mo na ako sa doktor. Nasaan na ngayon? Yung sinasabi nilang nananampalataya sila sa kanilang Diyos. Mahinang pananampalataya yun. Dapat yung mga tagapagturong niyan umalis sila sa kanilang pagtuturo dahil ginagago nila ang kanilang mga followers. Total, ilang minuto lang, isang minuto lang, tayo magpapaalam, Mang Karya. Ang gusto ko lang ipunto, kung may mga nakamontor man ngayon ng mga tagapagturo ng nilalaman ng Biblia, tulad halimbawa ng mga pastor, ng mga pare, imam, kung ano-ano pang klaseng katawagan sa mga nagtuturo, maestro ng mga pananampalataya, huwag kayong magalit sa akin dahil ang ipinupunto ko, kung karaniwang sakit lang dumapo sa inyo at kayo nanalangin sa inyong kinikilalang Diyos at
bumigat lang ang inyong pakiramdam, eh dapat bumabalik kayo sa panawagan at pagmamakaawa sa inyong kinikilalang Diyos at hindi ang agad ay doktor ang inyong tinatakbuhan. Nasaan ang sinasabi ninyong pananampalataya? I like it, I love it, I want some more of it. Mangkarya, paalam, hanggang sa linggong muli. Paalam.